I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. May nagtatanong sa akin kasi yung kick-off rally dyan sa Cebu. Ito po yun. Ito po yung kahapon. Gabi na po yan. Sa gabi na po yan ha. Pumunta ang mga tao dahil nakipaglaro sa Wawawin. Dinala kasi ni Willie Rebillame dyan. Natural mga kababayan, pera po yan eh. Kahit ako siguro, pupunta ako makiusyuso. Hindi lahat dyan na pumunta ay pro Duterte. Ang iba dyan nakikiusyuso kasi nga Wawawin. Ayan naman, di ba? Oh, kinuhanan nila ng ganyan lang. Dapat, ang gusto ko lang kasi makita, yung drone dapat. Yung drone sa taas para makita ang bilang ng tao. Kasi nagmamayabang ang mga DDS na marami daw tao. Bilangin niyo kung magkano. Sige nga. Umabot ba niya? Wala pa nga 100,000 yun eh. Oh, yan oh, tingnan niyo oh. Oh, tingnan niyo yung banda doon oh. Ang gusto natin makita yung drone para makita lahat yan. Yan kasi nga Wawawin. Oh, di ba? Oh, yung prayer rally nila mga kababayan, hindi prayer rally po yan. Prayer rally ng paninira laban sa Pangulong Marcos Jr. Ayan o, tingnan nyo doon banda o. Hindi po puno ang plaza. Maraming nagsabi. Hindi po puno yan. Oh, hindi fair yung kamera. Tingnan nyo. Marami kasing nagsasabi na marami. Paano yung sasabing marami? Oh, hindi naman natin sinasabi na walang tao. Natural may tao kasi gabi na. Lalo na't Wawawin. Si Willie Rebillame kahit saan pumunta, dinadayo ng... Si Willie Rebillame kahit saan pumunta, dinadayo ng tao yan. Dahil sa paglalaro. Pero hindi lahat yan pro Duterte. Ang iba nakikiusyuso. Yan ang katotohanan. Huwag nyo kaming bilugin. Kami pa. Talaga naman oo. Kayo masyado kayo nagmamayabang mga DDS. Oh, di ba? Tingnan nyo, naka-uniform pa nga sila, Wawawin. Sa kayo makikita niyan, ang iba dyan nakikiusyuso, pera nga. Pag pera ang pinag-usapan, natural, dadagsa ang tao. O, diba? Pupunta ang ibang tao. O, wala nga dyan si Gwen eh, ng Gwen Garcia eh. O, diba? Kung ikukumpara nyo sa kick-off rally, aba, malayo. Sasabihin nila, ayo, kasi mga employment, government, excuse me, ang iba nga maaga nag-umuwi eh. Pero ang dami pa ring tao nandoon para suportahan ng Pangulong Marcos Jr. At least yung kick-off rally, serbisyo para sa Pilipino. O, di ba? Kayo naman, sobrang inggit nyo. Nakikigaya rin naman kayo. Ayan, yung prayer rally nyo kuno, na puro mura naman. Kahapon, kung makikita nyo doon sa isang live, nako, wala kang makikita doon, kundi puro mura. O, nakita nyo yan, o. Oh, tingnan nyo, marami bang tao sa likod? Wala. Nakita nyo sa rally? Sa live nila? Ay, puro mura. Oh, tingnan nyo yan, oh. Oh, yan ba bilang ng tao? Oh, 500,000 ba yan? Wala pa nga yata yung 100,000 eh. Masyado kayong mayabang. Yung mga kayabangan nyo, mga DDS. Puro mura ang inabot ni Pangulong Marcos Jr. sa mga live nyo. Puro pambabastos. Yan ba prayer rally? Sa tingin nyo kaya pagpalain kayo ng Panginoon? Hindi. Babagsak kayo yan. Kaya mga kababayan, tandaan nyo 2025 yung mga pro-Pintanel na senador na tatakbo, ilagay natin sa kangkungan. Sa 2028, bagsak natin yan si Inday Tukhang para makita nila. Sasabihin nila, sus, kung hindi daw si Sara Duterte, hindi daw nanalo si PBBM. Hoy! Mahiya-hiya kayo sa pinagsasabi nyo. Kahit tumakbo yan si Sara Duterte noong 2022, walang panapa yan. Kakainin ng alikabok, matatalo yan. Kami binabasa namin sa experience. Palang experience yan eh, hindi marunong mamuno. Paano sasabihin nyo gusto nyo maging presidente? Gusto nyo magiging tain na naman ng Pilipinas? Pag babaeng namumuno, babae ako pero ayaw kong babaeng mamumuno, uy. Oh, 'di ba? Lalampasuhin siya ni PBBM. Pag tumakbo sa pagkapangulo, itaga nyo sa bato yan. Sa ipagyayabang nyo noong 2016 ay sus. Hoy, kung hindi kami mga Marcos loyalist, hindi nanalo yan. Si Digong. Dahil doon sa pangako niya,
ipalibing si Apo Lakay. Hindi lang dapat sa pangako niya yun. Kahit wala siyang pangako, talagang ipapalibing yan kung naisin ng isang pangulo at ayon yan sa korte. O, di ba? O, kahit hindi niya naman ipapalibing. Kahit hindi niya ipapalibing si Apo Lakay dahil tinatakda ng panahon ng Panginoong Diyos na iluklok si Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. At isa pa, hindi kay Digong ang dahilan para maipalibing si Apo Lakay. Yan po ayon sa korte. Sabi ng korte, ipalibing yung dating Pangulo. Kaya yun na ipalibing. At hindi lang yan, mga kababayan. O karapatan ng isang Pangulo na ipalibing yung dating mga nagdaang Pangulo. Diba? At kasi nung kampanya niya, sabi niya, ipapalibing niya doon si Apo Lakay. Alam nyo, kung hindi niya lang sinabi yon na pangako, Sos Mario Joseph, hindi siya mananalo, baka si Marrojas ang nanalo. Hindi, totoo yun. Bakit? Kung ikukumpara mo, tumakbo ng pagka-vice presidente si Pangulong Marcos Jr., ang laki ng votes ng mamayang Pilipino, halos very close sa boto ni Digong. So, paano nyo sasabihin na na kung hindi si Sara Duterte, hindi manalaw si Pangulong Marcos Jr.? Nagpapatawa ba kayo? Tandaan nyo, 2016, nagiging vice presidente sana yan. Kaso lang dinaya. Doon nyo lang ikumpara yung boto ni Digong at boto ni Pangulong Marcos Jr. tumatakbo sa pagka-vice presidente. Doon pala, lahat yun Marcos loyalist. Kaya nga dapat magpasalamat ito si Digong eh. Kung hindi kami, ay sos, hindi mo nanalo yan. Si Rojas ang nanalo talaga. Hindi, real talk na tayo. Kaya magpasalamat kayo sa amin, mga Marcos loyalists. Yun ang sinayang ni Sara Duterte sa pinagagawa niya ngayon. Ang tanong ko sa inyo, ano bang kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. sa inyo? Bakit nyo inaway? Mayroon ba? Ba't kayo nanggagalaite? Hindi kayo inaaway. Bakit? Kasi ang gusto nyo, galing sa Pangulong Marcos Jr., paboran si Digong at yan si Pacquiao. Hindi pwede yun. Batas is batas. Sumunod tayo sa batas. Kung pag nagkasala kayo, nagkasala kayo. Sumunod tayo sa batas. Pag nagkasala kayo, nagkasala kayo. Hindi pwedeng pabor-pabor. Wala tayo sa panahon ni Corimao at dating Pangulong Digong. Puro libre lang yun ng si Pastor Kibuloy. Kaya hindi nasilipan ng SMNI sa mga violation. Huwag nyo kami ngang utuin. Alam namin mag-research. Sus. Sasabihin nyo madaming tao. Tingnan nyo. Ayan madami ba yan? Nagmamayabang kayo yung prayer rally nyo. Puro paninira sa Pangulong Marcos Jr. Mabuti nga hindi kayo tinamaan ng kidlat dyan sa rally nyo. Ayan. Diba? Inulan pa kamo. Inulan yan. Yan ang napala nyo. Mabuti nga inulan lang. Hindi kayo binagyo. Kasi nga ang papangit ng pag-uugali nyo. Hindi mo alam kung saan galing yung mga ibig sabihin, hindi mo alam kung anong kadahilanan, bakit galit na galit kayo kay Pangulong Marcos Jr. Gusto nyo laging favor lang kayo lagi, libre kayo, hindi kayo kumbaga kakasuhan. Hindi naman pwede yun. Ano ba naman ang ginagawa ni ano ba ang silbing batas natin? Kung nagkasalang isang tao, natural. Natural. Lilitisin pag magkasala. Sasabihin nyo, paboran. Ay sus, hindi nyo ba iniisip? Pinaboran na nga kayo Ano ba yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr.? Hindi niya nga pinapapasok ang ICC. Diba? Siyempre, dahil yun ang talagang susundin dapat. Nawala naman na kasi tayo sa pagkamimbro sa ICC. Malaking tulong yan kay dating Pangulong Digong. Diba? Ligtas pa rin siya. Pasalamat nga dapat sa kay Pangulong Marcos Jr. Hindi niya pa pinapasok. Tingnan nyo, madami bang tao yan? Tingnan nyo nga. Sus, dyan lang sa harap ang kinuhunan nyo. Dapat buo. Itaas nyo yung drone. Para sigurado, diba? Yun ang gusto nila mga kababayan. Gusto nila paboran sila ni Pangulong Marcos Jr. At yun naman po talaga ang magandang nangyari dahil hindi allowed ni Pangulong Marcos Jr. na papasukin ng ICC. Ligtas din, ito si Digong. Dapat nga magpasalamat kayo
Oh, kung nagkataon, Dilawan ang naging Pangulo ng Pilipinas, patay kayo ngayon. Bartolinang abuti ni Digong. Oh, nakita nyo yan, oh. Yan ang mga tao na kiusyoso. Gustong maglaro. Pera. Oh, kailangan ng pera ngayon. Tapos sasabihin nyo pa, kurakot daw itong gobyernong ito. Paano yun nasasabi? Explain nyo nga sa akin. Kung paano naging kurakot daw, dinadaan sa ayuda. Ay, ang tatanga talaga. Pag tumulong ka, masama. Pag hindi ka tumulong, masama pa din. Ano ba talaga? Ang mga utak nyo. Oh, so ibig sabihin, yung mga tinutulong pala ni Sara Duterte, nagbigay na din siya ng mga ayuda, di ba ibig sabihin, kurakot pala siya. Mga DDS, yun ang sabi nyo, di ba? Kurakot daw ang gobyerno na ito. Di ibig sabihin, kasi nga, dinadaan daw sa ayuda. O, ibig sabihin, si Sara Duterte, kurakot din daw. Kurakot din, di ba? Tingnan nyo yung mga nagko-comment dyan sa comment section ko. Sinabi niya ng isang Duterte supporters. No, binabasa ko dito. Tingnan nyo, madaming tao. Saan? Banda? Saan? Tingnan nyo sa likod. Tingnan nyo nga. Tingnan nyo nga sa likod. Yan ba? Maraming tao. See? Marami ba? Sa harap nyo lang kasing kinuhanan. Dapat kasi ang drone itataas nyo para makita natin ang bilang ng tao. Huwag kayo masyadong nagyayabang. Kasi nung hapon na rally nila, mga babayan, talagang as in, walang tao doon sa binyo. Kasi yung kick-off rally ni Pangulong Marcos Jr., alas 2 pa lang, nandoon na yung mga tao. Grabe, hindi nakikipag-alisan. Iba pa yun guys iba pa yung doon banda sa may area na nakahilera para sa service fair. Ang daming tao doon. Pero mas marami ang tao dito sa grandstand, sa harap. Alas 2 pa lang, alauna, dumagsa ng tao. Totoo yun. Hanggang gabi yan. Yung iba kasi umuwi na. Pero, makita mo pa rin ang tao. Napakadami as in. Siyempre, 500,000 ba naman? Ikaw naman, nananatila sila hanggang gabi. Yung ibang mga pumunta lang doon para sa service fair. Iba umuwi na. Pero, sobrang daming tao. Walang binatbat ito. Yung prayer rally nyo. Kasi yung prayer rally nyo, puro mura lang yan. Puro paninira sa Pangulong Marcos Jr. Kung nakita nyo mga ugali ng DDS sa live nila, ay nako, napakatoxic ang sasama ng mga pag-uugali. O sasabihin nila, the best president daw si Digong. Paano nyo nasasabi, nagiging best presidente si Digong? I-explain nyo nga. Bakit lumubo ang utang ng Pilipinas? Explain nyo yun. Kung bakit lumubo, saan napunta? May mga ayuda ba? May mga ayuda ba na ginagawa ni Digong? May mga ayuda ba ng mga pataba para sa mga magsasaka? Nakatutok ba sa mga magsasaka? Nagbibigay ba siya ng mga makinarya? Sa mga disaster ba? Nagbibigay pa siya ng milyon-milyon sa bawat LGU? Sa mga gobernadors? Katulad ng Davao Region? Halos nabigyan ng milyon ng mga lahat ng mga doon, opisyal doon. Si Digong mayroong ba ganon? Wala. Sabihin nila, sabi ni Congressman Alvarez, wala daw tulong ang gobyerno. Yung mga project daw ni dating Digong, nakatingga hindi daw itinuloy. Paano nyo nasabi yun? Nakasama nga sa 197 na major project ni Pangulong Marcos Jr. Yung iba doon, tapos na. Swerte nyo dahil tinapos niya credit pa din kay Pangulong Marcos Jr. kasi siya nagtapos sabi nyo, walang naitulong ay sus. Ewan ko sa inyo pag-uutak nyo, anong klaseng utak mayroon kayo. Walang itulong. Sige, si Basti Tato ka, itong nakaraan lang nakatanggap ng 20 million sa Davao Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo? Hindi kayo nahihiya? Yung 51 billion ni Pulong? Bakit hindi niya gawa ng paraan? Or napagawa yung mga flooding control para hindi kayo bahain. Saan yung 51 billion 3 years lang? Explain nyo yan sa badlang people. Hindi nyo pera yun. Pera ng taong bayan. Ganun din si Sara Duterte. Ang laki ng niya, yung confine niya. Kumpara mo sa ibang malalaking city sa buong mundo, sa buong Pilipinas. 2 point something billion. Samantalang yung iba, wala. Hindi ganun kalaki. Sige nga. Bakit binaha ang Davao? Ano nangyari sa mga pera na kinuha ni Pulong Duterte? Ba't hindi niya pinagawa ng flooding control? Kung makapagsalita kayo, perfect kayo. Feeling kayo
Oh, 'di ba? Sabi niyo kurakot yung gobyernong ito. Paano niyo nasabing kurakot? Explain niyo nga. Kasi sabi daw mga kababayan, dinadaan daw sa ayuda. O may nagko-comment diyan sa aking comment section. Paano niyo nasabi? Pag tumulong ka, masama. Pag hindi, masama pa din. So ibig sabihin yung mayuda ni tinutulong ni Sara Duterte, kurakot din pala 'yon, ganon. O at least yung napupunta sa taong bayan. Kitang-kita yan sa madlang people. In-upload namin dito yung pagbibigay. O, tingnan nyo yung drone. Tingnan nyo. O, yan ba? Madaming tao na sinasabi nyo. Jesus, Mariusep. O, di ba? Paano nyo nasasabi? Sige nga. Kinukurakot daw ang pera ng gobyerno daw sa ngayon. Ang galing nyo magsalita. Puro kayo fake story. Kwento nyo sa panot na pagong. O, kurakot kuno. Inggit lang kayo. Kasi buong Pilipinas nakakatanggap ng tulong galing sa gobyerno, suporta. Yan po, ready talk po yan. Kay Marcos Jr. lang nangyayari po yan. Walang mga tulong galing kay Digong. Ang mayroong tulong sa anak niya, 51 billion. Yun lang. So yun mga kababayan, hindi naman natin sinabi na walang tao, natural gabi yan. Kaya dinumog ang wawawin. Siyempre kahit sino pumunta ka, pera po yan. Pero nung araw ng nila, kahapon ng tanghali, yung mga parada nila, mayroon din, pero hindi talaga karamihan as in. Ang iba talaga yung binyo nila, ay naku, walang tao as in. At inulan pa talaga sila. Sa katwiran nila ay malayo kasi hindi gaano napupuntahan. Sus, palusot pa kayo, talagang walang pumunta. O, ang iba pa, sinabi, mainit. Naku, wag nyo kaming utuin. Alam namin. Ngayon pa, ang dami nagagalit sa kay dating Pangulong Digong. Oo, pati ito kay Sara Mau. Na talagang maraming mamamayang Pilipino naggalit. Kasi nga, pro-China itong mga to. Nakita nyo ba si Sara Duterte na kinukundina yung nakita nyo? Nakunindi na niya mga Chinese vessel na hinaharas ang mga Pilipino dyan sa Western Philippines. Walang pagkukundi na. Halata nga pro-China. Kayo ba naman ni? Isa sa mga university ng Beijing, China, pangalan ni Lulan niya. Nakita niyo mga tao? Madami ba? Jesus! So yun guys. Ito naman ang kick-off rally. Pakita ko sa inyo. But before that, ito yung totoong guys Ito yung talagang dinumog ng tao. Di ba? Ganito yun, ayan ang kick-off rally. Ganyan dapat ang ginawa nila sa drone diyan sa Cebu rally nila para makita natin lahat. Tingnan nyo. Ganyan dapat kadaming tao. Yan ganyan dapat ang kamera nila. Hindi nila kasi tinataas Di ba? Ganyan dapat ang kick-off ang kamera nyo. Hindi yung puro pababa lang ang kuha nyo. Hindi kasi nila kinuhanan ng buo mga kababayan. So yun guys ikumpara nyo ang kick-off rally sa mga rally nila. Di ba? So yun guys, sabi nga nila tawag dito, mga employees, government. Ayun ang alam nyo. Di ba? Kasi yung mga nagpupunta diyan sa serbisyo fair Pilipino, ang iba umuwi na. Ang iba nagpupunta diyan, talagang sinusuportahan ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Hindi kayo naloka. So yun guys, maraming salamat sa inyong upload videos. Bye and babus. Ganyan dapat Sa susunod, kamera nyo dapat may drone para makita lahat